May isang nakakagulat na katotohanan. Ang pinakamaimpluwensyang tao sa mundo. Hindi sila yung malakas magsalita sa harap. Sila yung mga nagsasalita ng kaunti, pero malakas ang epekto ng kanilang salita. Halimbawa ng mga Pilipino na ganito. Jose Rizal, hindi kailangang magsalita ng madami para mag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan. Corazon Aquino, hindi kailangang magsalita ng sobra para bigyang diin ang kanyang liderato at prinsipyo. Manny Pacquiao, may bigat ang kanyang salita dahil sa sinseridad at dedikasyon, hindi sa dami ng sinasabi. Lea Salonga, saktong salita, tamang emosyon, mas malakas pa sa anumang sigaw. Liza Soberano, minsan tahimik, pero ramdam mo ang impact sa kilos at boses niya. Kung bakit nakakasama dahil sobrang salita. Nawawala ang halaga mo kapag madalas kang magsalita. Dahil unti-unting nawawala ng pakikinig ang tao sa iyo. Para kang basurang lata, maingay, pero walang laman. Pero kung matutunan mong magpakumbaba sa pagsasalita at makinig ng mas madalas, lalakas ang impluwensya, tiwala sa sarili, at impact mo. Magpakatotoo tayo. Karamihan sa atin, nagsasalita hindi para makipag-ugnayan, kundi para maramdaman na mahalaga. Para patunayan ang sarili. Para magpasikat. Pero habang mas madami kang sinasabi, mas lalong nawawala ang halaga ng mga sinasabi mo. Tigil na makinig ang tao. Hindi dahil mali ka, kundi dahil nagsasalita ka ng sobra. Alam mo yung pakiramdam na ang dami mo ng paliwanag, pero parang lalo lang nagmumukhang palusot. Ganun yon. Minsan, less talaga is more. Hindi ka talaga nakakabuo ng koneksyon. Parang naghahabol ka lang ng pansin. At kung pansin lang ang meron, pero walang respeto. Pwedeng mapansin ka, pero hindi ibig sabihin nun, nirerespeto ka. Napansin ka nga pero hindi ka pinakinggan. Bakit tayo sobrang nagsasalita? Ano bang nagtutulak sa atin na magsalita ng sobra? Bakit natin ginagawa ito? Bakit natin ramdam na kailangan nating punan ang bawat katahimikan? Ang sabi ng mga eksperto, yan ay dahil sa brain chemistry. Ang pagsasalita ay nagbibigay ng dopamine, lalo na kapag sarili ang pinag-uusapan. Para itong emotional fast food. Pero heto ang problema, hindi ito koneksyon. At ang ego ay hindi nagbubuo ng respeto. Yung mga taong palaging nagsasalita, madalas ay natatakot sa mas malalim na bagay. Na makalimutan. Na hindi na mahalaga. Na hindi na nakikita. Kaya sila nagsasalita. Pero imbes na tumaas ang tingin ng tao, bumababa. Narito ang pagbabagong dapat gawin. Hindi mo kailangang magsalita ng sobra para respetuhin. Kailangan mong magsalita ng kaunti, pero mas malaki ang ibig sabihin. Mag-pause bago magsalita. Hindi nakakahiya ang tahimik. Makapangyarihan ito. Magtanong higit kaysa magsalita. Ang mga tanong ay nagdadagdag ng halaga. Magsalita ng may eksaktong paliwanag. Kung kaya sa isang pangungusap, huwag gawing 3. Gamitin ang empathy sa pag-mirror. I-reflect ang damdamin ng kausap. Mas lalalim ang tiwala. Sa mga meeting, huwag magmadaling magsalita. Maghintay. Makinig. Tapos itanong. Anong tunay na problema ang sinusolusyonan natin dito? Parang si Leni Robredo, kalmado, pero diretso sa punto. Kapag may naglalabas ng sama ng loob sa mga magkakaibigan, huwag agad mag-advise. Makinig lang. Tumango.
Sabihin, ang hirap naman yan, ano ang kailangan mo ngayon? Gusto mong mamuno? Hindi kailangan ng lakas ng boses. Kailangan ng presence. Tahimik na estratehista, gaya ni Manny Pacquiao o Piolo Pascual. Hindi pala sigaw pero may respeto. Sa first date, party o event, lahat gustong magpakitang gilas. Pero yung marunong makinig at marunong magtanong, sila ang naaalala. Tulad ni Rico yan. Ang mga high performers may isang bagay na mahusay na ginagawa. Kinokontrol nila ang enerhiya ng usapan. Hindi sa dami ng salita, kundi sa presensya nila. Ang mga pauses ay hindi kawalan. Sila ay panipi sa iyong komunikasyon. Kapag may nagtanong sa iyo, huwag agad sumagot. Mag-pause. Mag-isip. Iparamdam mo ang iyong salita. Heto ang hamon. Sa susunod mong magkipag-usap, magsalita ka lang ng 50% na mas kaunti. Magtanong ng isang malalim na tanong. Maghintay ng isang segundo bago sumagot. Mag-iwan ng comments kung handa ka nang i-reclaim ang iyong impluwensya.